Oy, to, parang nabuhayan ang oposisyon ha. Tila lumalakas, tama ba? Lumalakas ba ang oposisyon o ang grupo ni Leni Robredo, grupo ni Risa Ontiveros, lumalakas ba sila dahil sa paglaya? Pansamantalang paglaya kasi nakabail pa lang naman ito ka-coffee ang dating senador na si Laila De Lima. Lumalakas ba ang oposisyon? Kasi parang nabura ito ka-coffee, no? Sa Senado, ilan na sila dyan? Dalawa lang sila ni Coco Pimentel eh. Pero ngayon, lumabas na itong si Laila De Lima at ang, sa tingin natin ang paghihiganti nito tatakbo yan sa pagkasenador sa nalalapit po na senatorial elections sa 2025. Tatakbo po yan si dating senador Laila De Lima. Ano ito? Motivation ba ito sa oposisyon o sa liberal party? O kung meron pa man, kung anong partido man po yan, ang partido nila dating pangalawang Pangulo, Leni Robredo, parang si Laila De Lima ang nag-uplift, ika nga, sa oposisyon, sabi ni Ontiveros. Lumalakas nga ba itong oposisyon? Ano sa tingin ninyo? Ako, I don't think. No? Medyo nagkaroon ng, kumbaga, kung lobat na, yan nagkaroon ng isang bar. No? Kasi kung sakali matatakbo ito sa pagkasenador, and I think mapapainalo nila ito, mananalo itong si Senadora Laila De Lima, yan, magiging tatlo sila dyan sa Senado. Pero tingnan natin ka-coffee, paano nila nasabi na parang na-uplift ang oposisyon dahil sa paglaya ni Laila De Lima. Senator Risa Ontiveros believes the recent release of former Senator Laila De Lima from detention after nearly 7 years would greatly encourage the fledgling political opposition. Grabe yung fledgling ka-coffee, parang immature yung dati ganito ka-coffee. Humina ka-coffee na ano to, liberal, mga dilawan. In an episode of the Mga Has Interviews, itong Sabado lamang po, Ontiveros, isa po sa dalawang oposisyon na miyembro ng Senado, kasama po ni Coco Pimentel, said De Lima's freedom would result in more powerful moves, not just for the opposition, but for the whole nation. Sa tingin ninyo, agree ba kayo dito ka-Coffee? Na magandang strategy? O ang term niya nga dito more powerful moves. Agree ba kayo dito? Pagkatapos ng 6 na mapait na taon ng pagkakakulong, pambihira talaga, her spirit remains unbound. At yung diwa niyang iyon ni Laila, siguradong mas lalong mai-infuse ang lakas at pagiging positibo kaming lahat sa oposisyon, sabi po ni Ontiveros. Pero ang oposisyon ngayon hindi ganoon ka-vocal as compared to during the term of President Duterte. Sobrang vocal ka-coffee ng grupo ni De Lima. Pero ngayon, hindi ganoon ka-coffee, no? Hindi ganoon katibay itong oposisyon. Actually, medyo mabait pa nga. Mabait ka-coffee ang oposisyon ngayon kay PBBM. Hindi ganoon. Kung ikukumpara mo sa panahon ni Duterte. Sa Senado. Pero sa House of Representatives, medyo vocal itong tatlo. Si Castro, si Raul at itong si Rosas. Medyo vocal, no? Pero kung by numbers, kakaunti lang din sila. At sabi nga ni PRRD, no, si PRRD na nagsasabi, parang wala nang oposisyon, diba, sa kanyang speech. Siguradong makatutulong na ngayon, malapit na siyang maging ganap na malaya at yan ay siguradong makakapagpasigla lalo sa amin sa oposisyon. Ayan, may pambato na ulit sila sa pagkasenador kasi unti sila dyan. Kailangan nila magdagdag ng bilang para makontrol nila o mahawakan nila itong Senado. Pero kung hanggang dalawa lang sila dyan, dalawa lang sila miyembro ng oposisyon, walang kakamutin, ka-coffee. No? Pero kung madadagdagan sila, if ever, malulusot sa Magic 12, itong sila Laila De Lima, mapa plus 1 sila dyan. De Lima earlier said that she remains with the opposition and that the former Justice Secretary and lawyer would work on her complete vindication. Yan, nari. Good luck. Former Vice President Leni Robredo also met up with the former Senator Jan Pusanaga sa Camarines Sur nitong Huwebes lamang. In a statement, sinabi po ni dating pangalawang Pangulo Robredo that De Lima's release was the prevailing of justice and a long-awaited win for De Lima and the country. Actually, yung kampo din, nagpasalamat pa nga kay PBBM dahil sa hindi daw panghihimasok nito sa judiciary. No? Through all these years, Senator Laila has been a source of inspiration for us. Her courage and her faith lent so many of us to resolve to continue fighting the good fight, to speak truth to power, and to keep believing that Filipino people deserve so much more. According po dito kay Leni Robredo. Sa tingin nito ka-coffee. Kasi until now, wala pa rin matibay. If ever, sige, pag-usapan natin itong 2028 elections. Until now, wala pa rin pong matibay na pwedeng ipantapat o ipanlaban itong miyembro
ng oposisyon. Wala pa. Kasi kung si Vice President Leni Robredo, if ever ha, malayo pa yung halalan, pero ito yung mga possible scenarios, kailangan nilang pumili ng itong liberal, no, ng ipapambato kahit papaano sino yung pinakamalakas sa kanila. Kung tatlo yung, kung dalawa lang yung ating pagpipilian, either Risa Ontiveros or Leni Robredo. Pero I think, sa tingin ko, mas pipiliin nila si Leni Robredo na itapat sa presidente na tatakbo sa 2028. Kung if ever Sara Duterte versus Leni Robredo, ganyan yung magiging laro dyan Kakofi. No? Pero importante, para sa tingin ko lang din, importante sa liberal na makapagdagdag sila dyan sa Senado. At sa tingin ko, ang addition na pwede nilang gawin dyan ay itong si Laila de Lima. Maghihigat dito Kakofi pagdating dyan sa Senado. Tingnan natin kung ganyan nga yung magiging narrative nila dyan. Ano sa tingin ninyo? Lulusot? Sa Magic 12 ako, sa tingin ko lulusot. Naluha siya Kakofi, sabi ni Neil de Galvez. Let them serve the country. Ayan, tika na, ulit ito Kakofi ha. Rian de Vera, pinipigilan niyang umiyak pero di na kinayang itago pati sa boses. Halata si PBBM. Ayan Kakofi, at tinutukoy natin dito yung naging talumpati ni PBBM dyan po sa Honolulu, dyan sa Hawaii. Tulier Wilfredo, dan like in Facebook Kakofi. Oy, thank you. Nagtrabaho na nasa gobyerno. Ito si Maudigs ang namumulitika. Sabi ni Ma'am Nilda Galvez. O yan, CJ Mark Capisonda. Ingat po palagi, Nax, nakikinig sa atin dyan sa Canbalisara. Dyan po sa Leyte. Happy viewing sa mga taga Canbalisara na nakikinig sa atin dyan. Joanna Tullier, oy, dan like Kakofi. Oy, thank you ha. Tati Lani, oy, late ako Kakofi. Team replay na lang later. Good PM Kakofi. Magandang gabi rin po sa inyo. Nilda Galvez, sabi ni De Lima, maglalalayo daw muna siya sa politika. Sabi niya sa interview sa kanya. May 2 years pa naman po. May 2 years pa sa pagkasenador. No? Feeling ko, sure ako, tatakbo ito. Definitely tatakbo yan. Aqua Biz, ginamit ng oposisyon si De Lima and I believe she will win in the Senate. The people who was pro-Duterte and now against him because of a pro-China will vote for De Lima. May punto ka dito, Aqua Biz. Tati Lani, may presidenteng umasta sa Senate. Ang gusto ko, ayan, sino to? Lagi siya masusunod. Lahat may kapalit. Ang gusto niya bago mag-release daw ng budget. Kala mo galing bulsa niya ang pondo, Tati Lani. Sino to, Tati Lani? Hindi ko to kilala. Dalawa yung options ko dito eh. Hindi maalis sa isip ang mga tao ang Dayan, Junel, JB at Saba. Ano yung Saba? Hindi ko alam yung Saba. Baka manatiling pangarap ang sinasabi ni Hontivirus. Sabi ni Joe Canyo. Gary Pilayan, si Plok-Plok yan. Ano yung sila Plok-Plok? Parang bastos yung Plok-Plok. Gary Pilayan. Ano yan? Maaga pa para sabihin yan. Baka magaya lang kay Lugaw, sabi ni Sandra. Valdez. Lucia Madronero, shoutout po sa inyo kay Mary Del Mundo, kay Jocelyn Humanos Tolentino, Fred Buwal Olandria, Josephine De Castro Dominguez, shoutout po sa inyo. Nandiyan dyan sa Facebook, nakikinig po sa atin. Happy viewing po sa inyo. Kakofi, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw po ng linggo. Bukas, Lunes, trabaho naman po tayo. Ingat kayo Kakofi ha, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Tawag ng iba. San sa senador. Ano ba yung sabihin Gareth Lyon dyan? Plok-plok yan. Parang iba na isip ko sa plok-plok-plok na yan. Gareth Lyon. Anyway, sige. Tawag. Alright, sige na. Paalam na sa inyo. Baka kung ano na nasa isip niyo dyan. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Kakofi, baka di ko pa nakapollow. Click lang po yung follow. Click lang po yung like dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, click lang po ang subscribe. Alright? Maraming salamat po sa inyo ha. Mukhang sa pagsampa ng kaso sa mga nagpakulong sa kanya. Hilda Galvez. Yun pala yun. Anyway, sige. Paalam po sa inyo. Bye-bye.